Diyos mio, ito pakinggan na lang natin yung sinabi ni Inday Sara patungkol diyan sa ICC na 'yan at saka yung mga bank accounts na ano, na pinalalabas nila diyan sa Quadcom. Ganda talaga ni Inday, 'no? At yesterday, last Wednesday at the Senate, right after that, dumiretso po kayo sa Congress for the Quadcom. Bakit po bigla kayong napasugo doon? Yes, after nung Senate budget hearing, pumunta ako sa House of Representatives. Sinamahan ko si dating Pangulong Rodrigo Duterte sa pag-attend niya sa hearing ng Quadcom. Ma'am, you were there until it finished. How was it po? Kasi may nakuhanan ka ng video na kumaganyan ka na, iba-iba na yung reaction. So, how was it po? How was it witnessing the hearing? Well, pagod talaga ako nung araw na yon dahil hindi kasi namin alam kung anong mangyayari sa budget hearing. So buong the day before at noong umaga na yon naghahanda kami para sa Senate budget hearing. So medyo pagod ako. Nandun ako kasi yes, sinamahan ko si dating Pangulong Rodrigo Duterte, and usually kasi hindi siya nakikinig sa mga kasama niya. So, humingi sila ng tulong sa akin. Hindi, actually, si PRD talaga matigas ang ulo niyan. Si PRD kasi magaling na tao yan eh. So, naikwento ko na to dati, di ba? Noong presidente pa si PRD, ang unang-unang mga PSG niyan, puro lalaki. Usually, ganun talaga presidente. Ang PSG niyan, puros lalaki talaga. Ngayon, every time daw na meron itong mga PSGs niya, pag inuutusan siyang gawin yung mga bagay-bagay, hindi sinusunod ni PRD. Ang sakit daw sa ulo na bantayan ni PRD kasi tumatakas. Pag kami sinabi sila, yung iba yung ginagawa niya doon sa inuutos ng mga PSGs niya. Kasi nga naman, syempre, tanda na ako, tapos putya, utusan mo ko, di ba? So, pinagtitripan niya yung kanyang mga, mga PSG noon. Kaya ang ginawa, alam nyo ginawa nila? Ang ginawa nila Senator Bongo, nila Bato, kasi under ng I think under ng military ang ang PSG. I'm not sure if it's military or PNP. Basta ang ginawa nila kay PRD noon, they surrounded him with beautiful female PSGs. Natatandaan nyo, biglang naging mga babaeng magaganda yung mga PSG niya. Kasi yun ang kahinaan ni PRD. Hindi yung magandang babae pero mataas kasi ang paggalang ni PRD sa mga babae. Kaya dinagay nila doon, puros mga babaeng PSG. Ngayon, pagka inuman na ng gamot, kapag anuhan na yung, sir, bawal yan, sumusunod na si PRD. Hindi katulad dati na wala talaga, hindi talaga marunong sumunod. Ganun si PRRD dati, Diyos mio. Kaya pumunta si Inday doon kasi it's either ito si PRD, hindi na naman to magpapaawat, or she's gonna make sure PRD doesn't do anything stupid in Congress. Mahihiya siya sa anak niya. Vice President yung anak niya eh. O kaya nirerespeto niya yan. Kung anong isabi, pagsabihan, gano'n. So did you do that, ma'am? Humingi ng tulong, tas did you approach him to tell him what it's supposed to be, Doon lang sa sinabi nung kasama niya na 6 a.m. pa gising. Nagsimula yung araw niya 6 a.m. and mga around 10:30 p.m. na ata yun. Sinabi nung na baka low blood sugar na. So, ay hindi ko makain. So, nagpaalam ako na i-excuse na lang siya but ayaw niya. Pero naniwala naman siya nung sinabihan namin siya na kumain na muna siya. Okay. Pero ma'am, how was it po? Kasi earlier the Senate, you said you don't expect a fair trial for their hearing po for the President. Kayo, you were there mismo. So how was it po, Pinky? Well, as a lawyer, hindi mo na talaga maintindihan kung ano ang rules na ginagamit sa mga hearings, no? And they use inquiry and investigation interchangeably. So hindi mo alam if it's an inquiry, you're a research person. If it's an investigation, you're a witness or an accused. So
saksak sinagol na kung sa Bisaya pa ang nagapanghitabo. Okay. Right, ma'am? Ma'am, sorry, bless na po. Sige pa. Ma'am, may mga kumalat na video. The President asked you, I think when you were about to leave na po that time, na how was his performance from 1 to 10? What was your answer to him, Bibi? Sabi niya, kumusta yung performance ko? And I said, best dramatic actor. Sabi niya, you have to rate from 1 to 10. Sabi ko, you're at 12. But he was really at 12 now. Yes. Ma'am, bakit best Yes. dramatic actor? Kayo na lang yung umintindi. Nakikita niyo. Gusto niyo ba ipaliwanag ko why Inday Sara called his father a dramatic actor? Gusto niyo mo explain ko? Kasi sabi ko nga sa inyo, siguro because we love PRD so much and because we spent time with him and we really fought for him for like forever. We've been loyal and diehard Duterte supporter. Alam ko yung ibig sabihin ni Madam Inday Sara doon sa best actor. Kasi nga sinabi rin naman na niya sinabi rin naman sa Senado yung style ni PRD. Sinabi rin naman ni Bato, baka lang hindi niyo nagigets kasi baka sinasabi niyo he's just acting. Well, he's really acting doon sa Congress as if he's submitting. Talaga, si PRD talaga is pinasakay niya talaga yung mga congressman na, yes, naniniwala po ako sa inyo. Yes, inaamin ko po. Opo, ganito. Opo, ganyan. Ganun siya di ba? Napansin niyo. Matapang lang si PRD doon sa mga kupal na mga baguhan, yung mga party list representatives tulad ng One Rider, yung kupal na mga Makabayan Black. 'Di ba? Doon lang siya kupal. Pero sa iba, it seems like he's submitting. So hindi mo talaga alam kung ano talaga si PRD. Is he submissive during that time or defensive? So kahit sila, hindi nila maintindihan. Dito lumalabas yung sinasabi ni Inday Sara na dramatic actor ka talaga. Kasi you just answer questions na alam mong may silbi. Yung mga walang silbi na paulit-ulit lang, you parang you throw them sa sa basurahan. Ngayon si PRD and yung sinasabi nila Bato de la Rosa sa sa Senado, yung mahilig si PRD na maglagay ng tsismis. Magaling si PRDing masasaywar. Magaling siya sa magaling siya sa reverse psychology. Magaling si PRD yung sinasabi ko, yung isang sinabi ko pa na si PRRD dati sinasabi niya na momotor ako para maghanap ng gulo. Nagda-drive ako ng taxi para ganito, ganyan. Ang dami ko ng pinatay na mga ang daming ganito. Kumbaga nagkalat siya ng tsismis sa probinsya niya para tumunog yung pangalan niya. So si PRD magaling talaga sa sa saywar. Magaling talaga si PRD sa paglalagay ng issue, paggawa ng tsismis at pagpapasabog ng mga pagpapasabog yung paglalaro sa isip mo. Ganun siya kahusay. Kaya itong sinasabi ni Inday Sara hindi niya na ma-explain, pero kilala niya yung tatay niya, alam mo yung tatay mo na ang daming kwento. Pero alam mo sa sarili mo na yung totoo dun ilan lang. Alam mo yun, yung may mga ganun tayong instances, 'di ba, na may yung mga tatay ninyo, yung mga kapatid ninyo, nakita niyo, "Tang yabang putang ina 'to." 'Di naman totoo yung sinasabi niya, 'di ba? So yun. So sabi nga ni Inday, bahala na kayong mag-decipher, bahala na kayong umintindi. Basta nung tinanong niya ako, how was my performance? Rate it from 1 to 10. I gave him 12 because tatay ko yan. I know who he is. I know what he is. So, bahala kayo sa buhay niyo. Sila lang nagkakaintindihan. Pero ito talaga yung pagkakaintindi ko talaga diyan is yung mga the way PRRD managed or the way PRRD handled etong mga congressman na ito
talaga namang masasabi natin, 'di ba? Minsan he's acting dumb, minsan he's acting intelligent, minsan he's a lawyer, minsan he's mayor, minsan he's this and that. Talagang ano, talagang si PRD best actor talaga. Oh, so yun yung ano diyan, yun yung ibig sabihin nito ni Inday Sara diyan at, hindi niya puwede talagang sabihin sa inyo eksakto kasi feeling ko talaga marami siyang alam kay PRRD at marami doon sa mga sinasabi niya, yung alam niyang kinukupal na lang talaga ni PRRD yung mga kupal na mga nagtatanong sa kanya ng paulit-ulit. Yan naman sa ginagawa niya eh. So, kitang-kita. Right. Ma'am, I know na of course you were there at the hearing, of course nandun din yung inyong kaliban, si former Senator Trillanes. Of course, hindi ko siya karibal. Saan ko siya karibal, Red? Pero ma'am, kasi parang niraise yung former na No contest, Red, ha? nirehash niya na mga yung mga bank accounts po ni former President Duterte, ni Ma'am Anilet, saka yung sa inyo daw na joint account daw. And sabi po ni PRRD na he's willing to quote him, mag-big deal daw po in public, and he will also push you and your brothers Ito mabilis lang tungkol dito kay Trillanes. Tingnan niyo yung difference. Nung may akusasyon si Trillanes kay PRD, napansin niyo napikon siya, napansin niyo nagalit siya, napansin niyo talagang umano siya na, "Kung ako may makita kayo ganito, ganyan, magbibigti ako. Talagang di ito sinungaling, bla bla bla, bahala na kayo. Ako kung sinong susundin niyo o kung sinong paniniwalaan niyo, ako ba o siya?" 'Di ba, may gano'n si PRD. Pagka ikaw talaga nagsasabi ka ng totoo, sasabihin mo yung mga bagay na yan. Oo, tingnan mo yung kaibahan ni PRD kay Bongbong Marcos. Tingnan mo yung kaibahan ni PRD kay Bongbong Marcos. Nung inakusahan si Bongbong Marcos na nagdudurog, na nagmimikmik, anong sagot ni Bongbong Marcos? "Sir, totoo po ba na ganito kayo, na ganyan kayo?" Anong sagot ni Bongbong? Psst, tawa lang, 'di ba? Tawa. "Boss, sir, ano pong masasabi niyo na ano daw po kayo, ganito daw po kayo?" I will not even dignify it, 'di ba? "Ano masasabi niyo na ganito, ganyan?" Ah, tatawa lang ta's lalayo. He never si Bongbong Marcos na nag-react na pikon, kasi mapipikon ka lang talaga kung hindi totoo. Mapipikon ka lang talaga kung hindi totoo. Lalabas talaga yung emotions mo kung hindi totoo. Halimbawa, adik ka daw, "Ha? Anong sabi? Tangina ninyo kung makapagsalita kayo, pa-drug test tayo ngayon din." 'Di ba, gano'n, gano'n ang gagawin mo. Para magkapahiyaan tayo kasi ikaw sa sarili mo alam mo na hindi totoo. O 'di ba tingnan mo dito, inaakusahan ni Trillanes si PRD. Anong sabi ni PRD? Kahit 'pag may napatunayan kayo kahit isa lang sa mga pinagsasabi nitong ulol na 'to, magbibigti ako sa harapan ninyo, 'di ba? It's an indication na talagang hindi totoo yung sinasabi ni Trillanes at nasasaktan ako sa sinasabi ni Trillanes kaya ako napipikon kasi nga hindi totoo. Nakita niyo si Bongbong nasaktan ba siya sa mga issues sa kanya na nagpupulburon siya, na nagsisinghot siya? May nakita ba ninyo na tinanggi man lang niya yun? Or naghamon siya sa mga nag-aakusa sa kanya na magpa-drug test tayo pare-pareho? Kaya wala, kasi nga totoo, kaya hindi siya nagagalit. Dedma ka kasi totoo. Kasi kapagka totoo, the more you explain, more mistakes ang puwede mong masabi. Pero sa issue ng mga bank accounts si PRD, kita ninyo kung gaano siya kagigil na gigil. It's because PRD knows by heart talaga na hindi totoo 'tong mga sinasabi ni Trillanes. So yun yun. Tanungin ninyo mga sarili niyo, nakita niyo na ba si Bongbong na dininay? Nag-deny? O sabi nila, 'pag di ka nag-deny, ibig sabihin, totoo, 'di ba? and Mayor Baste to resign daw pag totoo daw po yung bank account. Your reaction po, ma'am? Oo. Actually, yung listahan ng bank accounts, madami yan eh, di ba? Noong, was it 2016 na nilabas? Oo. Hanggang ngayon, may file ako niyan. Kasi nung lumabas yan, isa-isa ko pinuntahan lahat ng bangko. At tinanong ko sila isa-isa sa mga nakapangalan sa akin at yung mga accounts. Meron talagang mga accounts doon na hindi.
Hindi alam ng bangko, hindi ko rin alam, pero nandoon siya sa listahan. So, tinatanong ko yung bangko, bakit may ganito? Sabi nila baka non-existent talaga yan na mga account. So, meron akong accounting even nung mga sinasabi nilang transactions, tinanong ko din yan sa bank. Okay, sa akin na po, may buntag, ma'am. While you were at the House Committee on Good Governance, ma'am, they handed over a letter of invitation sa Good Governance and Public Accountability. Yes. What was your initial reaction po, and pupunta po ba kayo dun sa next hearing? Yung initial reaction ko, siguro narinig nila yung hearing ko sa Senate kasi yung interview ko sa Senate na narinig nila kasi tinanong ako doon bakit hindi ako pumupunta sa mga hearing. Sinabi ko kasi hindi ako naiimbita. Totoo yun. Nakalimutan ata nila na imbitahin ako. Inibitan nila ako isang beses lang doon sa unang-una. Pumunta ako, umupo ako doon, hindi man nila ako tinanong. Kung nakikita nyo, nakaupo lang ako doon. Nasasayang yung oras ko, kaya nagpaalam ako kung pwede akong umalis. Pinayagan naman nila ako na umalis ako. So, hindi ko alam kung bakit. Inimbita nila ako, hindi man nila ako binigyan ng mga tanong. Pero hindi ako a-attend na sa hearings na susunod. Kasi nandun na ako pumunta na ako, tapos wala man silang ginawa sa akin, pinaupo lang nila ako doon. Pero we plan to send a letter. We plan to say why. And then I plan as well to submit an affidavit about the confidential funds. Under oath din naman yung affidavit na yan. And for all the others, we plan to tell them kung ano yung pwede nilang gawin sa akin. Opo. Ma'am, additional sa binanggit ni Red, though this is not new anymore, binanggit ulit ni Trillanes yung sinasabing yung kapatid niyo daw po is the drugs dealer, even implicated your husband po na si Attorney Sarpin. Oo. What's your take on this one? Siguro mas maayo kung sila na lang ang ato ang patubagon ni Ana, no? Sila na lang ang pasagutin natin, si Congressman Pulong Duterte and si Attorney Manasseh Carpio. I'm sorry, I have to ask this. Yes. Sinabi ni Presidente sa hearing na, sige, bukas na mag-imbestiga na. Tagal na niyan sa Senado pa lang yan. Ginaganyan na ni Trillanes yan. Pinakuhubad pa nga si Pulong, and so on and so forth. Ano na to? Wala na tong patutunguhan tong mga ni Trillanes na to. He's not even worth answering. Tingnan niyo si Inday Sara. Yung sasayangin mo lang yung sagot mo to si Trillanes, wala namang silbing tao to. Kumbaga, kahit nga sa impyerno siguro baka hindi tanggapin to dahil kumbaga wala talagang bilang ito, walang may gustong umako ng kaluluwa nito dahil tiyan, wala na talagang silbi sa buhay. Kumbaga sa karne, bulok na yan, hindi mo na rin pwedeng iluto. Wala na talagang pag-asa yan. Kaya tamo, Inday Sara, sumasagot pa ba tungkol sa katutsada niya? Sampa siya ng kaso. I will let my husband answer it. I will let Pulong answer it. I will not answer for them. Di naman nila ako abogado. Bahala sila sa buhay nila. Pero ang totoong nito, ang totoong ibig sabihin dito ni Inday Sara is I will not even give him an airtime or time para sagutin pa yan. Sinungaling naman yan. Hindi mo sabihin na sinungaling yan. Ang aso, makita mo pa lang, alam mong aso na yan. Yan ay poodle, shih tzu, pitbull, o kung anumang klaseng aso, breed ng aso yan, pag nakita mo, aso pa rin yan. So si Trillanes, pag nakita mo siya, he is alam mo na aso talaga yan. Alam mo na demonyo talaga. Wala nang kailangang explanation pa. Hindi mo na siya kailangan pang sagutin. Hindi mo na siya, yung mga akusasyon niya, hindi mo na kailangan pansinin. Na-deny mo na ng isang beses, okay na yun. Okay na yun. Hindi mo na kailangang ulit-ulitin. Kasi, nakakabobo. ICC. Are you worried about this statement? Kasi parang palabas na rin ang Malacanang saying na if the president will surrender himself, parang wala na rin silang magagawa. It's best to be answered by the lawyers. Meron din akong lawyer sa ICC, but
hindi kami nagkausap kasi after nung hearing, so hindi ko alam kung anong way forward nitong ICC. Opo. Pero you think, ma'am, the family has to prepare doon sa naging statement ni Presidente? I mean, the PRRD po. Siya siguro ang dapat maghanda kasi siya yung mauunang dalhin doon eh. Pero sa akin, wala pa naman eh. Sabi ng mga tinatanong namin, wala naman ako doon sa complaint, wala pa ako doon sa investigation, wala pa lahat. Pero naghahanda. 'Di ba? Oh. So nakakuha ba sila ng mga substantial na tanong tungkol dito sa ano na 'to, tungkol dito sa issue ni Inday Sara, ICC and all? Tingnan ninyo, simple lang ang sagot, simple lang. Oh, relax lang kayo, o mag-ano kayo, mag-ano lang kayo diyan, kalma lang kayo diyan, darating ang panahon malalaman niyo 'yan at, pagdating ng panahon na 'yan, oh, do'n tayo ulit magkuwentuhan. Yan ang banateros, walang inuurungan. Pag tama palakpakan, pag mali ay babanatan. Yan ang banateros, boses ng ordena